Ang magkapitbahay na sina Salay at Rina ay kapwa mahilig magtanim ng mga gulay at prutas. Ang ipinagkaiba lamang nila ay pinagbibili ni Rina ang kanyang mga ani, habang si Salay naman ay pinamimigay ang kanyang mga gulay at prutas. Tila nasisiraan ka na ng bait, Salay. Wala ka namang nakukuha sa pamimigay ng mga gulay at prutas. Sabi ni Rina kay Salay. Masaya akong nakatutulong ng walang kapalit sa kapwa, Rina. Masayang sagot naman ni Salay. Sana ay pinagkakakitaan mo ang iyong mga inaani tulad ko. Tingnan mo, ang dami kong pera. Pagmamayabang pa sa kanya ni Rina. Ngiti lang ang isinasagot ni Salay sa mga sinasabi ng mga kapitbahay na halos araw-araw niya narinig dito. Hindi na rin niya pinapansin ang masasamang bagay na sinasabi laban sa kanya. Wala mang nakaiintindi, ngunit masaya naman si Salay sa kanyang ginagawa. Isinusulat na lamang niya sa isang aklat ang kanyang mga pasasalamat na kapalit ng ipinamimigay na prutas at gulay. Nang mapuno ang aklat ng pasasalamat, ay inilako ito ni Salay sa buong bayan upang maipagbili. Bili na kayo, aklat ng salamat! Napapailang na lamang ang mga tao sa kanyang ginagawa. Tuluyan na ata nasisiraan ng isip si Salay. Naku, oo nga. Sino ba ang nasa tamang pag-iisip ay pagbibili ang aklat ng puro salamat ang nakasulat? Tiyak na walang bibili niyan. Wala sigurong perang pambili ng pagkain, kaya pawang salamat lang ang meron siya. Hindi pinansin ni Salay ang kanyang mga naririnig. Nagpatuloy siya sa paglalako at narating ang isang palasyo. Nakita at nagustuhan ng hari ng palasyong iyon ang kanyang aklat, kaya nais itong bilhin. Nais ko itong bilhin sapagkat napakagaling ng pagkasulat at dahil tuwing binabasa ko ito ay nararamdaman ko na marami akong dapat ipagpasalamat. Sabi ng hari at itinanong kung magkano ito. Sumagot naman si Salay. Kung gaano kabigat ang aklat, kamahalan, ay ganoon din po sana kabigat ang gintong inyong ibabayad. Napakaraming ginto ang nailagay ng hari sa timbangan bago nito napantayan ang bigat ng aklat ni Salay. Umalis si Salay, dala-dala ang maraming ginto na bunga ng kanyang mapagbigay na puso. Ngayon ay napatunayan niya na hindi sayang ang pagtulong na ginawa niya sa kanyang kapwa dahil ito ay maititimbang tulad ng maraming piraso ng ginto. Ang gintong aral na napulot mula sa kwento: maging mapagbigay at matulungin sa kapwa ng walang inaasahang kapalit. Sa pagdating ng panahon, hindi mo akalain na may magandang bagay pala na mangyayari bunga ng pagtulong mo sa iyong kapwa.